DWDC New Gen FM 100.7 MHz. Sumasa himpapawid mula sa Barangay Fabrika, Bulan, Sorsogon, ang makabagong tunog ng radyo. Sa musika, sa balita at impormasyon, ang all-in-one radio station. This is New Gen FM. Proud member of KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas. The ultimate news and music radio. Sa ato ini Matik na! Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Puso at isip ko litong
Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Live po tayo dito sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga giliw na taga-subaybay, sa lahat ng mga nakikinig sa himpilang ito, sa lahat ng naabot ng frequency ng New Gen FM 100.7. Saan man po kayo dako na lugar naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, at maging dyan po sa Kapol, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pagbati po sa lahat ng ating pong mga kapatiran dito po sa United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation po na pinangasiwaan ng ating pong pastor. Ang congregation po dyan sa UPC Magsaysay, UPC Iquirino, UPC Santa Remedios. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. Praise God, sapagkat nalalapit na po ang pagbabalik ng ating pong Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan po sa UPC Matnog. Amen. Maging dyan po sa Manurabi Church, dyan po sa Oriental, at ang mga kapatiran po natin dyan sa Kalintaan, maging sa sentro ng Matnog. Magandang umaga. Amen. Mapagpalang umaga sa inyong lahat, at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Pagbati din po sa lahat ng ating pong mga Facebook Live viewers. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Amen. Praise God. Good morning po, Sister Christine Morata Burabo. Good morning. Sister Angelita Ligoro. Good morning. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Bernardo Sigugen. Good morning po. Brother Marvin Santos. Amen. Sister Margie Gutan Isiha. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. And Sister Miguela Mira, dyan po sa UPC Italy. Magandang umaga po. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And amen. Praise God. Ninang Ning, praise God. Good morning po sa inyong panunood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Laura Gumban, magandang umaga po sa inyo. Praise God, pagpalain po kayo ng Panginoon. Announcement po sa atin pong mga nanay dito po sa UPC Bulan. Amen. Pinapa-announce po ng inyo pong Ladies Ministry President na si Sister Ning. Meron po kayong LM gathering this coming September 21 dyan po sa Santa Remedios Church. Amen. Alauna po ng hapon ang inyo pong gathering. Yan, pinapa-announce po yan ng ating pong Ladies President na si Sister Ning. Ayan. Kaya mga nanay, yung darating po na linggo, right after ng gawain, alauna po ng hapon yan po sa Santa Remedios Church, mga kapatid, meron po kayong LM gathering. Praise God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy. Amen. At habang binabati natin si Sister Christy Dusoyo, magandang umaga po. Pagbati din po sa lahat ng ating pong mga tagapakinig sa himpilang ito, sa kanila pong mga radyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede niyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number, mga kapatid. At kung kayo po ay mayroong mga prayer request, tawagan nyo lamang po ako, mga kapatid. At kaya i-text. At malugod po namin ipaglilingkod sa inyo ang salita ng Panginoon. At ang panalangin ay isang pribilehiyo.
Praise the Lord. Good morning, Sister Marilyn Wagas Ayot. Good morning, and Sister Divine Buyal. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, praise God, tayo po ay magpapatuloy sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Amen. Praise the Lord. At patuloy natin buksan ang ating mga puso at isipan sa mga salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan. Amen. Simulan natin ang atin pong pagtatalakay ng salita ng Panginoon. Amen. Sa atin pong panalangin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Praise God sa atin pong Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa atin pong pagtatalakay. Mga kapatid, napakahalaga ang panalangin bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa umagang ito na sa muling pagkakataon kami po ay mag-aaral ng iyong banal na salita. Mangusap po sa lahat ng aming pong mga giliw na tagapakinig, taga-subaybay, at yung mga nanonood sa Facebook Live. Lord, we pray for your divine intervention, Panginoon, na habang sila'y nakikinig, habang sila'y nanonood, Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang magpapahayag at kikilos sa kanila pong mga puso. Thank you very much, Lord. Pagpalain mo pang aming pong pag-aaral ngayon. Magbigay ka po ng karunungan at kaunawaan sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng mga makikinig pa sa programang ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot na langin. Lord, also I pray for complete healing sa may mga karamdaman. Panginoon, bigyan mo po ng kapayapaan ang mga nagulumihanan. Bigyan mo po ng totoong kalayaan ang mga kapatid namin na naalipin sa mga bisyo at kalayawan ng mundo ito. Lord, I pray for it in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise God. Amen. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, mga kapatid, praise God. Pwede niyo po kaming sabayan, mga kapatid, sa pagbabasa ng mga salita ng atin pong Panginoon na atin pong tatalakayin. Praise God. Amen. Buksan po natin ang atin pong mga Biblia. Dito po sa aklat po ng Marcos 10:17, mga kapatid. Amen. Basahin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. At nang siya'y umalis na, Amen. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya, at lumuhod sa harap niya, at siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" Amen. Praise God. So, yan po, mga kapatid, ay mayroong nagtanong sa atin pong Panginoong Jesucristo, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang magtamo ng buhay na walang hanggan?" Marahil ang katanungan na yan, mga kapatid, ay ilan din sa mga katanungan ng atin pong mga kababayan, ng ilan po nating mga masugid na taga-subaybay. Marami silang napapakinggan na pangangaral ng salita ng atin pong Panginoon sa pamagitan ng programang ito. Pero ang isang katanungan, paano ba tayo magmana o magtamo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid? Yan pong tanong ay napakagandang tanong at napaka-importanting tanong na dapat nating pong itanong, mga kapatid. Amen. At napakaganda rin na ang nagtanong na ito ay nagtanong siya sa tamang tao, mga kapatid. Walang iba na ang tinanong niya dito ay ang ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nagkatawang tao, mga kapatid. Ang sabi niya, "Mabuting guro." Amen. Ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Tandaan po natin, amen, bago tayo mag-proceed, hindi po relihiyon ang daan patungo sa buhay na walang hanggan.
Ulitin ko po, hindi po relihiyon, sekta at denominasyon ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya kung magtatanong tayo, dapat doon sa tamang tao na magpapaliwanag sa atin ng mabuti at tamang pagpapaliwanag. Kaya ating pag-aralan yung steps of salvation na ipinapangaral o sinasabi ng banal na kasulatan para tayo o ang bawat tao ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay na walang hanggan, meron tayong gagawin yan. May mga steps yan, mga kapatid, para tayo magtamo. Ayon po yan mismo sa utos at sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang una nating gawin, mga kapatid, para tayo magkaroon o magtamo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, yung sinasabi po dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, mga kapatid, pakinggan natin yung sinasabi ng Biblia. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Amen. Ang kailangan mangyari sa atin ay ang ating pananampalataya. Magkaroon tayo una sa lahat sa atin ng pananampalataya. Dahil ang sabi ng Biblia, mga kapatid, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kahit lumapit ka sa Diyos, kung wala ka naman pananampalataya, hindi ka rin kalulugdan ng Diyos. Kaya ang unang gagawin natin, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Dahil ang sabi dito, ang sino mang lumalapit sa Diyos, mga kapatid, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, mga kapatid. So, ang pananampalataya, yan po ay ipinag-uutos, mga kapatid, na ang sino mang tao na nais na lumapit o lalapit sa Panginoon, kailangan sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap, mga kapatid. Praise God. Ngayon, ang tanong, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Dahil ang sabi diyan, mga kapatid, kailangan ang lumalapit sa Diyos ay kailangan sumampalataya. Ang tanong, paano tayo ngayon sasampalataya? At paano ang gagawin para ang tao magkaroon ng pananampalataya? Ang sabi po dito sa Romans chapter 10 verse 17, mga kapatid, pakinggan natin. Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Faith cometh by hearing, mga kapatid. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay nagmumula sa pakikinig, nanggagaling sa pakikinig, sa pakikinig ng alin? Sa pakikinig, sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi muna natin pakikinggan ang mga salita ni Kristo. At para magkaroon ka ng pananampalataya, ang inyong pakikinggan ay ang salita ni Kristo. Hindi ang salita ng sino mang tao. Hindi ang salita ng spirit ng sino mang leader ng sekta o ng relihiyon. Hindi ang salita nila. Ang pakikinggan natin para tayo ay magkaroon ng pananampalataya, walang iba kundi ang salita ni Kristo. At saan natin mahanap ang salita ni Kristo? Sa Biblia. Dito nakapaloob. Dito nakapaloob, mga kapatid, yung mga salita ng ating Panginoong Jesucristo sa banal na kasulatan. Doon tayo magkakaroon ng pananampalataya, mga kapatid. Praise God. Bakit salita ni Kristo ang dapat pakinggan? Bakit salita ni Kristo ang dapat pakinggan? Dahil si Kristo po mismo ang nagsabi tungkol sa kanyang sarili. Mga kapatid, pakinggan natin ang Juan 14:6.
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Kaya pala salita ni Kristo ang kailangan natin, mga kapatid, pakinggan para tayo magkaroon ng pananampalataya, dahil si Kristo po mismo, ayon sa sinabi niya tungkol sa kanyang sarili, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya mga kapatid, hindi natin kailangan gumawa ng libro, ng ibang libro. Hindi natin kailangan gumawa ng sariling aral. Sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, huwag tayong gagawa ng sarili nating aral na ipangaral sa mga tao. Kung meron man tayong dapat ipangaral sa mga tao, hindi ang salita natin, hindi ang salita ng leader, kundi dapat ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanyang sarili, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Maraming mga tao naghahanap ng katotohanan, kaya sa Panginoong Hesukristo ka lalapit. Ang salita ni Kristo ang dapat nating pakinggan, kasi doon lamang tayo magkakaroon at makakasumpong ng katotohanan sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. At ang katotohanan na yan mismo, na galing sa Panginoong Hesukristo, yan din yung daan patungo doon sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya anong sabi ng John chapter 5 verse 39? Pakinggan natin, mga kapatid. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Amen. Saan natin mababasa ang buhay ni Kristo? Sa kasulatan, sa Biblia, mga kapatid. Hindi sa anumang libro. Kaya hindi natin kailangan, sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, hindi natin kailangan gumawa ng libro, ng ibang libro. Hindi natin kailangan mag-adapt ng ibang libro. Sa panahon kasi ngayon, iba-iba na ang libro na isinisingit, mga kapatid, replacement sa Biblia, para ma-justify ang kanilang sariling mga aral. Mga kapatid, kapag meron pong lumapit sa inyo, mga kapatid, na nangaral na labas doon sa salita ni Kristo at may ibang libro na ipinapakilala sa inyo, kailangan itakwil. Huwag i-entertain, huwag papasukin, mga kapatid, huwag tanggapin. Kasi hindi yan ang totoong magliligtas sa tao. At ang totoong magpapalaya sa tao mula sa gapos ng kamalian at mga maling aral, walang iba kundi ang katotohanan na yan. At ang katotohanan na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya magkakaroon tayo ng pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita ni Kristo. Kaya mapalad tayo na nakikinig ngayon, amen, ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, doon tayo magkakaroon ng pananampalataya. Hindi natin makukuha ang ating pananampalataya sa sekta at denominasyon. Ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay manggagaling dapat sa pakikinig natin ng salita ni Kristo. May mga tao kasi na ang kanilang pananampalataya galing sa kanilang mga leader, galing sa kanilang puno ng relihiyon. Hindi po dapat ganun ang ating pananampalataya. Kailangan ang pananampalataya natin galing mismo sa salita ni Kristo, hindi sa salita ng sino mang tao. Kasi kapag salita ng sino mang tao, mga kapatid, kamalian yun, hindi yung katotohanan. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So kailangan magkaroon ka ng pananampalataya. Pangalawa, mga kapatid, amen, praise God. Pangalawa, na ano natin, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, magkaroon tayo ng repentance, pagsisisi sa atin pong mga kasalanan. Una, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Bakit, pastor, kailangan magsisi? Basahin natin ang Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Kailangan natin magsisi kasi ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapos tayo dahil sa kasalanan. Ang kasalanan po ang humaharang
sa pagitan ng Diyos at ng tao. Mga kapatid. Amen. Kaya kailangan natin mangagsisi dahil ang pagsisisi po, yan po ay, amen, praise God, ipinag-utos ng Diyos sa lahat ng mga tao. Mga kapatid. Kaya sa mga nagsasabi na walang kasalanan, kasalanan yun. Kapag sinasabi mo na wala kang kasalanan, doon pa lang nagkakasala ka na. Basahin natin mga kapatid ang unang Juan 1:8 hanggang 10. Pakinggan natin. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin niya sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kanyang salita ay wala sa atin. Amen. Kung sinasabi ng tao na wala siyang kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili. Mga kapatid, kailan tayo patatawarin ng Diyos? Ang sabi dito, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya na tayo'y patatawarin. Pag hindi ka pala humingi ng tawad, hindi mo ipinahayag ang iyong kasalanan sa Panginoon, hindi siya magkakaroon ng, hindi niya tayo patatawarin. Mga kapatid, hindi patatawarin ng Diyos ang mga taong ayaw umako ng pagkakasala niya sa harap ng Diyos. Yung ayaw tumanggap, yung mga taong hindi tinatanggap na sila'y makasalanan. Ang sabi ng Biblia, dinadaya nila ang kanilang sarili. Mga kapatid, at kapag hindi natin ipinahahayag ang ating mga kasalanan, hindi natin inaamin na tayo'y may kasalanan, hindi niya tayo patatawarin. Kaya may mga tao kasi na ang kanilang tingin sa sarili nila, kasi wala naman akong kasalanan para humingi ng tawad. Mayroon kang kasalanan. Mga kapatid, hindi mo lang napapansin. Alam niyo ba kung bakit may mga tao na hindi nila pansin na may kasalanan sila? Brother Rima. Kasi nga, wala silang alam sa salita ng Diyos. Kung alam mo ang salita ng Panginoon, lahat ng bawat kilos mo, mga kapatid, makikita mo kung tama at mali. Kung tama o mali. Kung alam mo ang salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng Biblia, may people perish because of lack of knowledge. Napapahamak ang tao dahil sa kakulangan ng kaalaman. Akala mo tama pero mali na pala. Yun ang dahilan kung bakit may mga tao na akala nila wala silang mali, wala silang kasalanan dahil hindi nila alam, hindi sila aware na ang kanilang mga ginagawa mali na pala. Mga kapatid. Kaya nga ang Diyos, mga kapatid, ang sabi dito sa mga gawa, aklat ng mga gawa 17:30, mga kapatid, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na ng Diyos. Datapat ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Anong sabi doon mga kapatid? Ipinag-uutos sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Mga kapatid, pag sinabing sa lahat ng dako, amen, praise God. Yan yung sa buong mundo. Saan man dako ka naroon sa mundong ito, ipinag-uutos ng Diyos na magsisi ang lahat ng mga tao. Magsisi. Ang pagsisisi, yan po ay hindi dahil lang sa akin mga kapatid. Ipinag-utos po yan ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay dapat magsisi, mga kapatid. Dahil ang tao po ay nagkasala sa harapan ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, amen. Una, manampalataya tayo. Kailangan ang pananampalataya natin ay nanggagaling sa salita ni Kristo. Pangalawa, kailangan natin magsisi dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. Mga kapatid. At kung hindi mo aaminin na wala kang na may kasalanan ka, dinadaya mo ang iyong sarili.
At ang Diyos mismo, ipinag-utos niya na lahat ng tao ay magsisi sa lahat ng dako. Anong sunod mga kapatid pagkatapos nating manampalataya? Amen. Sino ang dapat nating sampalatayanan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na ating dakilang Diyos at tagapagligtas according to Titus chapter 2 verse 13. Sunod, magsisi tayo. Pangatlo mga kapatid, magkaroon tayo ng pagtupad sa utos ng Panginoon ng pagpapabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin mga kapatid ang John chapter 3 verse 3 hanggang 7. Pakinggan natin. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan nga kayo'y ipanganak na muli. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon mga kapatid. May nagtanong sa Panginoon, paano magkaroon ang tao ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, mga kapatid, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao ipanganak na muli. Yung ipanganak na muli mga kapatid, in English translation, born again. Kaya po ang born again mga kapatid, hindi po yan sekta, hindi yan relihiyon, hindi yan denominasyon. Kasi mali, kasi may mga interpretasyon kasi ang mga tao na mali, na pag sinabing born again ay relihiyon at sekta. Hindi po. Ang born again po, yan po ay ipinag-utos ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yan utos ng sino mang relihiyon. Utos po yan mga kapatid ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon mga kapatid, amen, praise God, ang sino mang tao'y, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos mga kapatid. Kaya ang sabi sa verse 7 mga kapatid, amen, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Kailangan tayong ipanganak na muli mga kapatid. Yung water baptism, yan po ay importante sa kaligtasan. Kaya kung meron mang tao na mangangaral na hindi na kailangan ng bautismo, para mo na ring sinabi na walang kwenta ang sinabi ni Kristo tungkol sa bautismo. At kung hindi na kailangan ng bautismo, bakit pa nag-utos si Kristo? Na sinabi ni Kristo, huwag kang magtaka sa sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Pag sinabing kinakailangan, hindi pwedeng gawin. Mga kapatid, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Sa Bicol, kaipuhan. In English, need. You must be born again. Mga kapatid, you must be born again in Jesus' name. At patutunayan pa yan ng atin pong Panginoon dito po sa Marcos 15 hanggang 16 mga kapatid. Pakinggan natin. At sinabi niya sa kanila, magsiyong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Mga kapatid, mayroong mga nangangaral na, Pastor, ituloy mo ang pagbabasa, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Mga kapatid, huwag tayo dun sa parusa. Doon tayo sa kaligtasan. Doon tayo sa maliligtas. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kung gusto mong maligtas, kailangan mong sumampalataya at magpabautismo.
Kasi may nakausap po ako mga kapatid na, Pastor, doon tayo sa dulo. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang tanong ko sa kanya, gusto mo ba ng parusa? Hindi. Ayaw mo naman pala ng parusa, bakit doon ka? Gusto mo ba ng maligtas? Yes, Pastor, gusto ko ng kaligtasan. Gawin mo yung sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. May mga nangangaral kasi na yung kanilang mga pinupunto ay yung hindi daw sumasampalataya, parurusahan. Totoo naman talaga yun. Kasi pag hindi ka sumampalataya, hindi ka maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos according to Hebrews chapter 11 verse 6. Pag hindi ka sumampalataya, hindi ka magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ang tanong, kapag ang isang tao ba hindi kinalugdan ng Diyos, ililigtas ng Diyos? Hindi. Mga kapatid. Kaya ang hindi sumasampalataya, pinarurusahan ng Diyos, mga kapatid, kasi ang gusto ng Diyos, ang tao kailangan magkaroon ng pananampalataya sa Kanya sa pamagitan ng pakikinig ng salita ni Kristo. Kaya yung talatang ito ay pilit na pinipilipit ng ilang mga mangangaral na hindi na anya kailangan ng bautismo. Dahil ang sabi daw doon sa dulo, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Mga kapatid. Pero hindi nila ginagawa yung sumasampalataya at mabautismuhan. Magkasabay po ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Hindi pwedeng manampalataya ka lang, walang bautismo. Kasi ang ginamit doon, mga kapatid, na word, ang sumasampalataya at kung ang ginamit na word ay o, ang sumasampalataya o mabautismuhan, maliligtas. Pwedeng manampalataya ka lang, pwedeng magpabautismo ka lang, mga kapatid. Kaya ang talatang ito ay nagpapakita sa atin ng pagbibigay diin ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang utos ng pagbabautismo. Mga kapatid, pananampalataya at bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Acts chapter 2 verse 38. And jump tayo sa 41. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdad sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pedro, ang mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit wala na dyan ang pananampalataya? Sabi mo, manampalataya, sunod magsisi. Bakit sa utos ni Pedro wala nang pananampalataya? Hindi naman talaga yung sasabihin ni Apostol Pedro na manampalataya ka. Kasi nga, nagtanong na. Ibig sabihin, kasi doon sa verse 39 at 37, ang sabi ng mga tao, mga kapatid, anong kinakailangan naming gawin? Ibig sabihin, may pananampalataya na sila. Kasi bago pa sabihin ni Apostol Pedro ang verse 38 na mangagsisi at mangagbautismo, pinangaralan na po ni Apostol Pedro. Kung babasahin niyo po ang buong Acts chapter 2, mga kapatid, verse 5. Amen. Beginning from verse 5 hanggang sa 37, pinangaralan na po ni Apostol Pedro yung mga tao na nakikinig sa kanya. Tapos na yun, yung ipinangaral ni Apostol Pedro sa kanila, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nagkaroon na sila ng pananampalataya tungkol kay Kristo, nagtanong na sila, ano ang gagawin namin? Kaya doon na simula si Apostol Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya kung nais natin na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, kailangan natin manampalataya,
magsisi at magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At ang taong tumatanggap ng salita ni Kristo, sa verse 41, nagpapabautismo. Kaya kapag hindi ka nagpapabautismo, ibig sabihin, you are not accepting the words of Jesus Christ. Hindi mo tinatanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid. Amen. Yun po ang steps of salvation para tayo ay magkaroon ng buhay, magmana ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid at mga kaibigan, seryoso po ang Panginoon. May langit na ating pupuntahan. Meron ding impyerno na pwedeng puntahan ng mga tao na hindi tumatanggap sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, pang-apat, amen, walang iba kundi ang Holy Ghost baptism. Basahin natin John chapter 3 verse 5 and 6. Pakinggan natin. Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Amen. Baptism of the Holy Ghost. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Ang ginamit naman dyan ng Panginoon at hindi o, mga kapatid. Kasi kung ang ginamit ng Panginoon na word ay ang maliban ng tao ipanganak ng tubig o ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kung o ang ginamit, ibig sabihin optional. Pwedeng ipanganak ka lang sa tubig or pwedeng ipanganak ka lang sa Espiritu. Pero dahil ang ginamit ng Panginoong Jesucristo ay at, ibig sabihin inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin, hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng yun lang, kundi dalawa. Yung kapanganakan sa laman at sa Espiritu. Sa tubig at sa Espiritu. At ang sabi ng Panginoon doon, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ang una nating kapanganakan ay ipinanganak tayo, mga kapatid, ng ating mga magulang dito sa mundo. Kapanganakan po yun sa laman. Ngayon, ang sunod natin na kapanganakan, kaya nga tinawag ng Panginoong Jesucristo, born again, ipanganak na muli. Mga kapatid, kasi ipinanganak tayo dito sa mundo na punong-puno ng kasalanan. At para magkaroon tayo, mga kapatid, ng heavenly citizen, amen, dapat ipanganak tayo sa tubig at sa Espiritu upang maging citizenship tayo ng langit. Mga kapatid, praise God. Kaya kailangan nating ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Ang magbabautismo sa tubig, walang iba kundi ang pastor. Pero ang magbabautismo sa Espiritu Santo, hindi po pastor, kundi ang Panginoong Jesucristo mismo. Dahil according to John chapter 1 verse 33, si Kristo po ang Holy Ghost baptizer. Si Kristo po ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Kasi may mga nangangaral ngayon na ang aral nila, ang pastor daw, pag binautismo na daw ng pastor, ipinanganak na nabautismo na rin sa Espiritu Santo. Kasi ang ginamit na bautismo na formula, Father, Son, and Holy Spirit. Mga kapatid, wala pong aral sa Biblia, wala tayong mababasa ng nagbabautismo sa Espiritu Santo, pastor. Wala pong aral yan. Mali pong aral yan, mga kapatid. False teaching po yan, panliligaw. Pero bago po ito, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, ang kapanganakan sa Espiritu Santo, inihula na po ito. Joel chapter 2 verse 28. At mangyayari pagkatapos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Amen. At mangyayari pagkatapos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman.
Ibubuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman. Yun po ay propesiya tungkol sa Holy Ghost baptism. Propesiya po yan sa Book of Joel chapter 2 verse 28. Sa mga tao na hindi naniniwala sa baptism of the Holy Ghost, mga kapatid, pakinggan nyo mabuti. May propesiya sa Joel chapter 2 verse 28 na ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman. Kailan ito natupad? Acts 1:8. Basahin natin. Datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ang sabi diyon, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, talagang darating. Kasi inihula ni Propeta Joel na ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman, mga kapatid. Amen. Ngayon, pagdating sa Book of Acts chapter 1, sabi ng Panginoong Yesus bago siya mag-ascend, bago siya umakyat ng sa langit, sabi ng Panginoong Yesus, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kailan yan dumating? Acts chapter 2 verse 4, pakinggan natin. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Doon nangyari, mga kapatid, doon natupad, amen, ang kapuspusan o ang pagbuhos ng Diyos ng kanyang Espiritu Santo sa lahat ng laman. Noong ang mga alagad at ang iba pang mananampalataya doon sa Apirom, kasama si Maria, mga kapatid, na sumilang ng sanggol na ginamit ng Panginoon sa kanyang pagkatawang tao para magtubos. Kasama sila doon. Maging si Jose, mga kapatid, napuspos silang lahat doon sa Apirom ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang baptism of the Holy Ghost, kasama po yan sa kaligtasan. Amen. Kasama po yan. Kasi ang sabi ng Panginoon, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at Espiritu. Kailangan ng isang mananampalataya maipanganak sa tubig at sa Espiritu. At ang kapanganakan sa Espiritu may ebidensya. May ebidensya, mga kapatid. Ang ebidensya, mga kapatid, kapag ang tao ay napuspos ng Espiritu Santo, nagsalita ng iba't ibang wika, mga kapatid. Kaya yung aral na binautismo na kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, kaya natanggap ng Espiritu Santo. No. Ang nakakatanggap ng Espiritu Santo, ang ebidensya niyan, nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang pagtanggap, ang Holy Ghost baptism, may evidence po yan. At hindi po pastor ang nagbabautismo, dahil Diyos po ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Hindi ka man Espiritu, tapos ikaw ang babautismo. Ang nagbabautismo ay ang Espiritu Santo, mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo, ang Holy Ghost baptizer. John chapter 1 verse 33. Mga kapatid, si Kristo ang bumabautismo sa Espiritu. Kaya nung ang mga alagad natanggap ang Espiritu Santo, si Kristo po yun, mga kapatid, na nagbautismo sa kanila, nagbuhos ng kanyang Espiritu Santo. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Marami pa sana tayong mga talatang babasahin. Kaya lang, umabot na tayo sa tatlong oras ng ating pong pagtatapos, mga kapatid at mga kaibigan. Praise God. Pero last verse, mga kapatid, na ating pong basahin. Amen. Colossians chapter 2 verse 6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Amen. Ngayon, ito naman ang bunga dapat. Pagkatapos mong manampalataya, magsisi, magpabautismo sa tubig, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at mabautismo sa Espiritu Santo, anong susunod na gagawin? Kung paanong tinanggap mo si Kristo, Jesus na Panginoon, magsilakad kayong gayon sa Kanya. Ang totoong mananampalataya, ang totoong Kristiyano, mga kapatid, lumalakad ayon sa utos at kalooban, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka, pero punong-puno ka ng mga bisyo. Hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano ka, pero maraming mga
serbisyo at kalayawan na nakakapit sa buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka pero walang pagbabagong nakikita sa iyo. Mga kapatid, kailangan ang totoong mananampalataya lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po mga kapatid ang steps of salvation. Biblical po yan. At binasa naman po natin ang mga bersikulo sa banal na kasulatan. Mga kapatid, ulitin ko po, amen. Maliban ng tao'y ipanganak ng tubig at espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Natapos ang hindi sumasampalataya, parurusahan. Kung gusto mong maligtas, kailangan mong sumampalataya at mabautismuhan. At kung ayaw mong mapahamak, kailangan mong sumampalataya. At hindi pwedeng sumampalataya ka lang. Kasi ang totoong nananampalataya, sumusunod sa utos ng Panginoon. Kapag nanampalataya ka lang, hindi ka sumusunod, hindi totoong pananampalataya ang meron ka. Fake yan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kung meron kayong katanungan, tawagan nyo lamang po ako sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number. Manalangin po tayo sa ating pagkatapos. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa katotohanan ito na patuloy mong ipinapahayag sa amin pong mga kababayan. Panginoong Yesus, totoo ang iyong banal na salita. Kung mayroon man kaming dapat pakinggan, dapat paniwalaan at dapat sundin upang kami ay magtamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, walang iba kundi ang iyong mga salita, ang iyong mga utos tungkol sa kung paano magtamo ng buhay na walang hanggan. Panginoong Yesus, ang born again ay hindi sekta at relihiyon at denominasyon. Ito po ay utos mo upang kami magtamo ng buhay na walang hanggan. Thank you very much, Lord. Speak to us. Speak to every one of us who are listening sa kanila pong mga tahanan, sa kanilang mga radio, Panginoon. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Magpahayag ka po, Panginoong Jesucristo, sa bawat nakikinig ngayon. In Jesus' name. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nakinig, mga kapatid. Amen. Praise God. Maraming salamat din po sa ating pong technical side, Paring Box. Maraming salamat po. At sa ating pong Bible reader, Brother Raymar, Brother Chari, salamat po sa inyo. Muli mga kapatid, wala na pa akong time para magbati. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Dinaralo ng UPC Matnog. Huwag nating kakalimutan, lagi nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.